Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Teo Rabadis, shoutout kay Bunso Picayo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Ang pagmamalaki sa mukha ng pinuno ay napalitan ng gulat. Mariin siyang damilat at sinubukang makita ang lalaking napakatapang na sirain ang kanyang mabubuting gawa. "How's it going? Are you interested?" Mahinang sabi ng lalaki at lumingon sa likod. Aaron. Sa kanyang likuran, may nakakilala sa mukha na hinding-hindi niya makakalimutan. Puno ng pagkabigla, galit, ngunit walang katapusang takot ang kanyang boses. "Mukhang magkakilala tayo." Napatingin si Aaron sa lahat ng taong naroroon. Lahat sila ay natatakpan at hindi sila makakita ng malinaw. Matigas talaga ang mga asong babae. Hindi ka patay kapag kinubkob ka ng grupo ng mga monghe. Sa oras na ito, ang pinuno ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at tumingin sa mga mata ni Aaron, puno ng galit. Malamig na tumingin sa kanya si Aaron. Sinisikap niyang maipasok sa utak niya ang boses at mata ng mga taong ito. Ngunit ang napakarilag na babae sa likod niya ay hindi kalmado. Nagulat siya at napatingin sa pamilyar na figure sa harapan niya. For a time, she was completely stunned in place, at medyo nanginginig ang kanyang maselang katawan. No way. Paano siya nabuhay? Pero ang figure sa harap niya, kahit hindi siya tumingin sa harap, likod lang, sobrang pamilyar at pala kaibigan na ang pakiramdam niya. "Mukhang pamilyar ka sa akin," bulong ni Aaron, "pero sorry, hindi kita naaalala." Arrogant sa sandaling bumagsak ang boses, biglang nawala ang anino. "Laruan mo ako." Malamig na uminom si Aaron. Sa sumunod na segundo, biglang naisip ni Aaron ang ilang natitirang anino. Ngunit sa katunayan, ang kanyang katawan ay sumugod na ng ilang metro palayo, at tinutukan niya ang anino ng direkta, "Maglaro ng bilis." Sa harap ng Aaron, "Hindi ba ito?" Bang! Aaron kamao ang biglang tumama sa pinuno, at ang dalawang enerhiya ay parang isang leon na nakikipagtagpo sa isang tigre. "Aaron, sa tingin mo ay hindi ka magagapi." Sa langit, at isang malaking halimaw ang biglang lumitaw sa itim na hangin pagkatapos, ang mga puno at mga bato ay nasira lahat sa dagandong ng Aaron na naramdaman ng isang malakas na puwersa na nagmumula sa harapan Aaron ngunit ang mga sulok ng bibig ay humahamak sa gumuhit, ang kamay ay isang galaw din sa sumunod na segundo. Ang mabangis na pinuno, kahit na mayabang, ang kanyang buong katawan ay biglang bumagsak metro, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa. Bagamat hindi gumagalaw ang paligid, tumama ang katawan niya sa lupa sa lalim na mahigit 10 sentimetro. Iyon lang. Bahagyang huminto si Aaron at tumingin sa pinunong nakahiga sa lupa. "Kung gusto mong mapilitan, tingnan mo ang sarili mong lakas, di ba? Matandang kakilala. Damn it, gusto mong mamatay." Sa oras na ito, 12 ng mga tao na nakaitim sa di kalayuan ay umiinom ng galit, inilipat ang kanilang mga kamay sa isa't isa, kinuha ang kanilang mga espada, pinaghalo ang mga ito sa isa, at sumugod sa langit. Aaron malamig na mga mata isang pamumuo, mga mata flash ng isang bakas ng pagkainip. Bang! Tatlong muffled sound lang ang narinig, hindi man lang naaninag ng tatlong tao na sumugod sa harapan ang nangyayari. Kahit na ang figure ni Aaron ay nakatayo pa rin sa parehong lugar, ngunit sa hangin, naaga sila ng backhand ni Aaron, sinaksak sa balikat, at pagkatapos ay tinamaan ang lalaki ng isang suntok. Sa sobrang pagkawalang kilos, binasag ng katawan ng lalaki ang dalawang kasama sa likuran niya, pagkatapos ay lumipad pababa sa malaking puno ng kahoy na may 10 metro ang layo at sinira ito. Ilang sandali, yumanig ang malalaking puno at tuloy-tuloy na nalalagas ang mga dahon.
What? The woman in green is almost stunned. Bagamat ang 10 lalaking nakaitim na ito ay nasa ilalim lamang ng mga kamay ng lalaking iyon, ang kanilang mga nagawa ay hindi mababa. Sa kanila, maraming mga eksperto na pumapatay sa masamang mundo. Gayunpaman, kahit na ang mga ekspertong ito na halos kaya tumakbo ng ligaw sa mundo ng lahat ng mga direksyon ay halos hindi makalaban sa harap ng Aaron. Kumpletong pangalawang pagpatay. Sa oras na ito, natatakot ako na ang pinaka-depressed na tao ay ang tao. Sa itim, na nasa unahan ng linya ay naubos niya ang kanyang buong buhay na paglilinang, ngunit siya ay isang pangalawang kalakal lamang sa paningin ng ibang tao, ito ay upang magdagdag lamang ng kahangalan at pangungutsasa. Sariling kamatayan. Nakakadiri ang iba sa kanila, ang lalaking nakaitim, ay napatingin sa kanyang kasama na nabugbog at namatay sa isang iglap. Galit na galit sila at uminom sa Aaron. Damn you. Set up. Sa pagsigaw ng isa sa kanila, ang natitirang 9 na taong nakaitim ay mabilis na tumaas. Kasabay nito, ang kanilang mga gas sa dugo ay laganap, at ang itim na gas ay naroroon lahat. Kung may mga itim na dragon na nakatago sa kanilang paligid. Boom! Biglang, ang langit at ang lupa ay namumutla, ang lupa ay nanginginig din, at ang tubig ng ilog sa ilog ay mas masahol pa. Ang buong kalawakan ay nakulong sa isang uri ng nakakasakal na presyon. Takot sa akin si Aaron. Swept sa paligid, isang sandali mamaya, siya ay biglang hindi maiwasan ang kanyang ulo bahagyang, mapait na boses liwanag na paraan, medyo kawili-wili, isang maliit na interesante, nakatuon para sa isang mahabang panahon, ikaw talaga ang tinatawag na lumang kakilala. Sa mundong ito, ang mga tao ay napahamak sa simula ng kanilang buhay. Ang mga aso ay palaging magiging aso. Kahit anong ipakita ang kanilang mga ngipin, hindi sila maaaring maging tigre. Tama ba ako? Sabi ni Aaron na may malamig na ngiti. Mula sa pagtatansya ni Aaron, halos alam na niya ang pinanggalingan ng kabilang partido, ngunit may isang tanong na kumalat sa kanyang isipan sa loob ng ilang sandali. Nang marinig ang mga salita ni Aaron, ang pinuno sa harapan, nang galit niyang tinitigan siya ilang sandali pa ay ngumiti siya ng pilit, talaga. Alam mo ba na si Ulang ay magiging dragon kapag nakasalubong ito ng tubig? Aaron, I'm not the same now. Do you think I'm afraid of you? With that, pulang-pula ang mga mata niya sa dugo at kasamaan sa lahat ng oras, malalaman ko kung natatakot akong gawin, ito. Well, nag-alala ako na wala akong oras para linisin ka, ngunit hindi ko inaasahan na makikilala kita dito. Parang kahit ang Diyos ay gusto kong tanggapin ang iyong basura. 3,000 ngipin sa isang kagat, hand-jade sword isang grip, joke, hindi sigurado ang mananalo. Kilmi pagkababa ng boses, nagpalit din ng kamay ang lalaki. Isang black magic sword ang biglang lumitaw sa kanyang kamay. Sa isang iglap, diretso siyang tumagos sa kawalan at sinaksak ang Aaron sa gitna ng kanyang mga kilay, ang galing mo talaga. 3,000 malamig ng ngiti, iyangat ang isang mata sa pagitan. Ang 9 na tao doon sa oras na ito ay biglang nagsanib puwersa upang makabuo ng isang 9 na parisukat na higanteng tripod, Skyfire Moonwheel na may soft drink. Ang moonwheel ng langit ay apoy sa magkabilang biglang binalot ng mga kamay ang katawan ng Jade Sword gamit ang mga daliri ni Aaron, lumipad ang Jade Sword papunta sa higanteng tripod, buzz. Sa oras na ito, si Aaron, na nakaharap sa kulog na parang espada ng pinuno, ay lumingon sa kanyang tagiliran ang katawan ng espada ay patuloy na nanginginig, na may kasamang hagong na tunog, naputol ang kapangyarihan ng kaguluhan sa kamay ay biglang pumasok, at ang espada ay natahimik sa isang sandali muli, at ang magic sword ay inilagay sa storage ring ni Aaron. Tirik ang mga mata ng lalaki. Paano niya malalabanan ang pag-atake ng kanyang magic sword? Isang malaking insulto sa iyong sarili. Aaron, samping ka, masyado kang baliw. Malamig na tinig na galit, kaagad pagkatapos ng kanyang katawan ay biglang bumuga ng napakalakas na itim na gas, tama ba? 3,000 kalmado ngunit ngumiti, sabay hawak sa kamay ng maliit na espada sa likod. Kahit na ang kanyang posture ay labis na nangingibabaw, hindi niya binayaran ang presyo. Pambihira ang espadang ito, maging ang malakas na katawan ni Aaron, sa palad ng kanyang kamay, ay isang pool din ng dugo. Ang masamang espiritu ng espada ay gumagala pa rin sa katawan. At halos sa oras na ito, ang itim na gas sa likod ng pinuno ay nagtipon din sa isang peak state, ang buong tao ay umungal ng galit,
tulad ng isang tigre, diretso patungo sa Aaron. Ang Aaron ay natural na hindi magpapakita ng kahinaan. Parang leon, pinunit niya ang kawalan at nagmamadaling umakyat. Bang-bang! Biglang may apat na pagsabog. Isang bahagi lamang ng distansya, ang dalawang lalaki ay naglaro sa isa't isa para sa daan-daang round. Ang taong iyon ay lubhang mapanlinlang at masama, habang ang Aaron ay mabangis lamang. With Aaron biglang atres katawan, biglang gumalaw yung kamay, hinubad niya yung belo niya, ikaw talaga. Sumimangot si Aaron. Nang bumagsak ang boses ni Aaron, sa wakas ay mabilis na tumalikod ang lalaki, ngunit nalaman niya na ang kanyang belo ay natanggal ni Aaron. Bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata na pula sa dugo ay puno ng galit. Ang gwapong mukha, balat na parang nyebe, bibig na parang carbon, magdagdag ng ilang mga punto ng kasamaan. Ye Gotcheng, nang makitang nakalantad ang kanyang tunay na mukha, nagbigay siya ng uhaw sa dugo ng ngiti at dinilaan ang kanyang mga labi. Bahagyang kumunat din ang noo ni Aaron. Siya talaga iyon. Bagamat sa sandaling nagsimulang mag-set up ng array ang mga taong nakaitim na iyon, pinagdudahan sila ng Aaron. Pagkatapos ng lahat, bilang isang dating disipulo ng nihilismo, ang Aaron ay isang alipin lamang. Naturally, hindi siya kwalipikadong matuto ng mahika ng nihilismo. Ngunit mayroon siyang mga mata at isang magaling na nakatatandang kapatid na martial, kaya natural siyang nakakakita ng maraming ilusyon ng nihilismo. Bagamat napakasama ng mga taong ito, ang pinaka-primitive na paraan ng paggamit ng kanilang magic ay nihilistic, lalo na kapag nakikipagtulungan sila sa array. Gayunpaman, ang Aaron ay palaging may tanong sa kanyang isipan, iyon ay, kung paano mahuhulog ang mga hamak na ito ng nihilismo sa masamang paraan. Hindi ito maintindihan ni Han, ngunit sa anumang kaso, pagkatapos na alisin ang belo, ang lahat ng katotohanan ay hindi maaaring pagdudahan. Sa pagtingin sa sugat sa likod ng kanyang kamay, na iniwan ng kanyang mga kuko dahil hinawakan niya ang kanyang belo, dapat aminin ng Aaron na ang Ye Gotcheng ngayon ay talagang hindi ang orihinal na Ye Gotcheng, bagamat nahulaan ko na ikaw iyon, hindi ko akalain, na ikaw, kayong Gotcheng, ay mahuhulog sa masamang daan. Bahagyang binawi ni Aaron ang kanyang nasugatan na kamay at malamig na sinabing, hanggat kaya kitang patayin, mahalaga ba ito sa Diablo o sa Diyos? Ye Gotcheng malamig na boses isang inumin, sa mundong ito ang lakas ay iginagalang, naiintindihan mo ba? Parang hindi mo sinabi na kapag akala mo ako ang demonyo Aaron disdains to smile, ikaw, ako, sa pagitan mo at ako, qualified ka bang makipaglaban? Anong klaseng basura ka? Oo, ang mabangis ng ngiti ni Ye Gotcheng ay parang uhaw sa dugo, oo, paano maihahambing ang isang tulad ko sa isang asong tulad mo Aaron na malamig na sinabi, huwag mong sabihing inaalihan ka. Kahit na maging Diyos ka, ang aking Aaron ay nakasalalay sa gumuho ang iyong templo. Boom! Han 3,000 talaga ay maaaring buksan, katawan itim na ginto dalawang hininga bumulwak sa parehong oras, ang buong tao ay direktang rushed up. Si Ye Gotcheng ay hindi handang madaig, at ang dalawang panig ay direktang magkaharap muli. Sa gitna ng kalangitan, sa tulong ng Chunwo Moonwheel, Jade Sword at ang higanteng tripod na tinipon ng mahigit 100 taong nakaitim ay baliw ding lumalaban sa gitna ng kalangitan. Sa isang sandali, ang liwanag ng apoy sa kalangitan at ang lilang liwanag ng higanteng tripod ay nagsuray-suray sa isa't isa. Ang Aaron at Ye Gotcheng, tulad ng dalawang dragon, ay tumatawid sa paligid ng lambak. Kung saan sila dumaan, may mga pagsabog sa lahat ng dako, at nawasak ang mga bato. Boom! Halos mapang-angga ang babaeng naka-green sa oras na ito. Kahit na marami na siyang nakita sa mundo, ang eksena ngayon ng isang tao na nakikipaglaban sa 10 nangungunang eksperto ay ginagawa pa rin ang kanyang visual na epekto na umabot sa pinakamataas na antas, at ang kanyang puso ay umaabot din sa pinakamataas na antas. Ito ba ang kayang gawin ng mga tao? Ito ba ang lalaking kilala niya? Kakaiba siya, ngunit ang kanyang natural at walang pidgel na postura sa madugong labanan ay patuloy na kumikibot sa kanyang palpitating string ng puso. Nabalitaan ko na parang dragon siya, pero hindi ko pa siya nakitang parang dragon. Ngayon, sa wakas ay nasilip ko si Lucian, ito ang nag-iisang dragon sa mundo. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.